puntahan natin ang huling bahagi ng ating talakayan. Ano po itong drama sa Senado na hinabol ni Tito Sotto at ni Ping Lacson na hindi sila makudeta o hindi po sila abutan ng rigodon ng pagpapalit na naman ng liderato at mga komitiba sa Senado hanggat maaari abutin nila ang October 10 na magkakaroon po ng recess o magkakaroon po ng temporary break until November 9 or 10 ang Kongreso. Kaya hindi magkakaroon ngayon ng plenary gathering until November 9 or 10. And so therefore, Ping Lacson and Tito Sotto can have enough time to maneuver and reconsolidate their forces para hindi po mabawasan ang kanilang majority-aligned numbers of senators, which is currently 15 senators. Pero may 4 na nag-voice out that hindi nila nagugustuhan ang nangyayari ngayon na direksyon sa sasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. And kaya, napilitan pong mag-verbalize ng kanyang diskontento itong si Senator J.B. Ejercito na sinundan din po at sinuportahan ni Senator Sherwin Gatchalian. At kung titingnan natin, mayroon pang 2 na hindi na rin po ganon kasolido ang kanilang alignment para dito kay Tito Sotto at kay Ping Lacson. Abangan po natin ito, subalit inunahan ni Tito Sotto na wala ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee until Friday and until po ma-announce on November sa pagbabalik nila. Wow! Talagang hindi may tatanggi that Tito Sotto wanted or dearly and seriously wants to remain as Senate President sapagkat ginagamit niya ito sa kanyang political vested interest. Di bali nang magpakatuta at maging ahente sila ni Lacson ng interes ni Marcos at nila Romualdez, di bali nang hindi independent ang kalagayan ng katayuan ngayon ng Senado, di bali na iba't ibang mga bangayan ang nagaganap sa mga puwersang politikal sa loob ng Senado for as long as Senate President lamang si Tito Sotto ay okay na sa kanya. Wow! Mga kababayan, kaya nagdrama-dramahan sila ngayon sa Senado at isa sa drama nila na si Ping Lacson daw ay magbibitiw na bilang committee chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagamat nakakatuwa yan, bagamat yan ay paborable para sa mamamayan sapagkat hindi naman po maitatanggi that the perception on Ping Lacson and Tito Sotto that they are now acting as special agents for the interests of Marcos and Romualdez dito po sa loob ng Senado. At ang isang layunin dyan ay maparalisa o mapigilang umalagwa ang Duterte-aligned senators. Kagaya po nila Senator Marcoleta at possibly pati na rin dyan po si Senator Alan Peter Cayetano. Subalit, para po hindi halata, sa November na lang daw mag-take effect ang resignation ni Ping Lacson bilang committee chairperson ng committee para sa Senate Blue Ribbon. At kung pagbabalik ng November at they can have enough na numero na hindi maapektuhan po on November 10 na pagbabalik nila, mga kababayan, may posibilidad na hindi rin po ipapatupad ang pagbibitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Committee on the Blue Ribbon. Gusto lang nilang palabnawin, palamigin muna ang kalagayan kung saan hindi po napipigilan ng anumang maniobra at drama sa Senado ni Tito Sotto at nila Ping Lacson at Erwin Tulfo, ang taong bayan nagagalit pa rin po dito kay Marcos at kay Romualdez sapagkat sila naman po talaga ang tinitingnan na punong salaring kriminal na nagpatupad at nag-arkitekto kung bakit nagkaroon ng tinatawag na monumental and institutionalized na pagbabalik ng korupsyon, pandarambong at pangungurakot.
Mga kababayan, malinaw na ang patutunguhan nito ng drama sa Senado ay para kontrolin pa rin ang Senado at hindi ito magagamit na balanse sa politika ng mga Duterte-aligned senators. At ito ang dahilan kung bakit October 10 po magkakaroon na ng panibagong maniobra sana na pinutol ang momentum na ito nila Ping Lacson at nila Tito Sotto. Abangan po natin sapagkat malinaw na hindi po nagkakaroon ngayon ng estabilidad o ng panatag na pamunuan sa Senado. At ito ay pagpapakita that the institutional rift and conflict between the two sub-branches of the legislative branch of government, the Senate and the House of Representatives, ay nananatili po ang bangayan at banggaan nila. Kaabang-abang po ito sapagkat pwede pong marami pa ang mga isisiwalat sana dito sa scheduled hearing bukas or on October 8 na pinutol na nila Tito Sotto at nila Ping Lacson. Para makapagmaniobra, they can buy time and so that they can be able to maneuver and stretch the possibility na makontrol pa rin nila ang majority pagbabalik nila sa temporary break of Congress on November 9 or November 10. Snap election, ipatupad na. Wala po kasing batas para dyan unless ipapasa po yan ng Kongreso. But that is a very challenging call, a wake-up call and conscience call on the part of Senator Alan Peter Cayetano na kung talagang nagmamahal sa bayan itong mga politikong ito, lahat-lahat sila mag-resign at magkaroon ng panibagong pagtatatag ng pamahalaan. Pero para sa akin po, ang dapat mag-resign si Marcos at si Romualdez. Sapagkat kapag nawala po sila sa poder at kapangyarihan, lalong-lalo na si Marcos, mabilis na po ang pagreforma sa gobyerno at magkakaroon ng malakas na paninindigan ang bagong gobyerno na hahabulin, papanagutin at paparusahan ang mga kagaya po ni Martin Romualdez, nila Saldico, na mga Gang of 6+1 na sindikato sa Kongreso nila Romualdez at even si Marcos at pati na ang mga kriminal na mandarambong sa DPWH at mga criminal contractors na kasabwat nila. Yan ay kung magkakaroon muli ng antas na kapareho po ng people power that will force Marcos to step down or either will be forced Marcos na kilalanin niya na kapag wala na sa kanya ang deklarasyon na igagawin ng AFP that they will no longer recognize him as the Commander-in-Chief, ay sigurado po matatanggal na si Marcos sa kapangyarihan. Sabi ni Neth Sinaban Kasim, Sir Eric, huwag kayong tumigil na lumaban ngayon kasi sobra na ang gobyerno. We pray to God na payagan makaupo si Remulla, na wag payagan makaupo si Remulla para maalis na yang si Presidenteng Marcos na yan. Yeah, I think this is another controversial and anti-people and very unpopular na uri ng magiging political maneuver na gagawin ni Marcos kapag itinulak niya na paupuin talaga si Boying Remulla sa pagka-ombudsman. Eric, meron akong nasagap midnight appointee na naman si Boying Remulla. Hindi pa po midnight appointee, Sir Marlon. Ano? Ang midnight appointment po, yung mga appointment na patapos ng term ng presidente o ng appointing authority, isiningit pa para makalusot. Pwedeng maging midnight appointee si Boying Remulla sa kontekstong madilim po ang kanyang balat. Biro lang, Marlon. Maitim ang budhi? Pwede. Pero mas lalong maging midnight appointment yan kapag ito ay maitim ang balak. To weaponize ombudsman as a tool for political harassment, political persecution, the way we have seen Marcos, kung paano ginamit ang DOJ, paano ginamit ang DILG, paano ginagamit ang agencies of government, including Congress, to harass, intimidate, bully,
and cripple ang mga anumang hibla o semblance ng opposition and criticism against the government. BTYNNIG or Genie BT, ayan, from Iloilo.